as we head to the map, Vito, no, it is not gonna be surprising if Angkara and Compound will be open, Eagle Eye will be banned, of course, first 2 bans maganda, and matches will be prioritizing sub-base. Sabi ko nga kanina, di na ako magugulat kung pupunta tayo sa Angkara and Compound, and doon na nga tayo dadalhin ng Pacific Macta. Oh yeah, but we are gonna be starting on sub-base here. Remember na, I think nagiging problema dito para sa side ng Pacific Macta is whether or not they can get this first map, right? Or rather, sa Matt Jess rather, na medyo nagiging problema nila is the fact that it's kind of becoming hard for them to close out a full series, no? And dito kailangan nilang ipakita yung longevity nila in a full 3 map series up against Pacific Macta. If they can take down sub-base, since it is the first map na sa kanila yung first pick, baka ito na yung magiging kailangan nila na maging malinis na 2-0 series. So with a history for Pacific Macta in the making, no, na this is still a roster na binigyan pa rin sila ng isang mahirap na trabaho from last year's fall semifinals. No? We saw this same roster of Matt Jess getting at least a map here on Pacific Macta. So entering into this a new environment, this 2024 version of Pacific Macta, kailangan pa rin nila mag-ingat, no? Parang they are still in a position that they have been exposed by teams na di mo akalain kaya nila gawin yun. SGJ has been on the shadow for most of 2023, pero take a look at them now, 4-0, tapos tinalo pa nga nila ang Pacific Macta sa opener nila. Ubek Maniac led the charge in that matchup and then forced map number 3, tapos yun na nga, doon pa nila nakuha ang panalo na yun. So Pacific Macta showing that gods can bleed, and for matches, this is an Achilles heel for them. And once they attack, this might just be the chance for Pacific Macta to just not be part of playoffs, or surprisingly enough, not be part of history parating sa Summer Championships. Yeah, this is a scary prospect para sa Pacific Macta. No? Talagang fall from grace yung kalagayan ng Pacific Macta, knowing na nakapaglaban na sila internationally, meron silang experience na napaka-solid, and suddenly for this specific group stage, no, kaya silang sabayan ng lahat ng mga teams dito. Teams like again, Ubek Maniac and all of the other teams that came from the open qualifiers. Parang rude awakening, no? Binalik sa realidad yung Pacific Macta, at ngayon kailangan nilang pawiin, kailangan nilang ipakita sa mundo na sila pa rin yung sasabihin nating chosen ones ng CFSPH. And parang gano'n lang, pre, wala na tayong inaantay pa. Ang boxing ng Pacific Macta versus Matt Jess magsisimula na dito tayo sa sub-base. Map pick ng Matt Jess. Papakita ba nila kung ito ba ang mapa para matalo ang Pacific Macta sa set number 1? Or will Pacific Macta just overcome everyone? And with a new direction, with a new coaching staff, with a very different game style from the in-game leadership of ZYK. Ito natin makikita kung epektibo nga ba talaga, and ZYK already starting off really hot dito kay Relds with Aldrin and MVA. Makikita mo, pre, no? Parang ang ganda ng spread ng Pacific Macta, wala masyadong malayo sa kanila, so the trades here are going to be nice for Pacific Macta. Yeah. This though, I think, is a great spot as well para sa Pacific Macta. Having been taking down the sniper, no, yung unang mamamatay sa side ng matches, mas mapapadali yung buhay nila dito. Especially since you have to really depend on having to clear out yung mga maliliit na angle na tulad na to. Pero si MC Siloy, gising nila bigla, bringing Pacific Macta back to reality. Hindi pa tapos ang lahat. Dami pang oras sa round number 1. Parang matches is now in a position, men, para pigilan dito si Revenge. Aldrin MVA, LT pa rin. Isang magandang advantage sa matches is kailangan nila antayin ang papasok na Pacific Macta. Bukas nga ba ang clinic dito ni MC? Nakapasok ng walang harang dito si Aldrin, kaso nga lang tutumba din siya dito sa pag-angkor ni MC. Revenge is going to get Loy. Pero kaso nga lang, pre, 1v3 na wala na nga lang buhay dito si Revenge, and Matt, yes, starts it off 1-0. Walang kalaban-laban dun. I think it all also backed on the fact na si MZ, napakasolid ng pwestuhan niya. He had the full confidence na hawakan yung angulo na yun at hindi niya kinailangan mag-reposition dun. Okay. Tama. Yes! Oh my God! Revenge! Relds finds him. And not a lot of times may kita mo na Revenge. Siya mismo yung una may pick off, but a double sniper setup will
at least give Pacific Macta yung bawi, no, dahil nawala na si Revenge, si YK na yung maghahawak ng dito. And now MJ with a very good start, no. Nakikita mo kung gaano talaga sila kapulido pagdating sa depensa. Pero maya din, nalaban na ng entry dito ang Pacific Macta. Kailangan mo na ma-clear out dito yung 4-box. Pati na rin ang lockers. It will be important for Pacific Macta para magtawag ng mga ibang play shots na being called in by ZYK. Pero kalmado pa rin ang MJ. Yeah, kalmado talaga dapat kasi alam nila, Pacific Macta, wala pa silang pinapakita na kahit anong presensya sa map. Now they have to slowly push up. Ang ganda ng pwesta ni MZ dito actually. Remember, this guy was a menace in round number 1 here. But now he's not gonna be expecting the 2-man push. Si MVA ang magsisimula ng lahat ng laban dito si Loy. Alone suddenly on that site. Ang dami mga players ng Pacific Macta dito pero yung problema hindi sila makapag-secure ng pwesto kung saan sila nilalagay ng bomba. At guess wala na dito si MZ forcing 4v4 pero napasok na nga ng Pacific Macta. Wow! Ang loob ng site, 1-for-1. Justin gets a pity trade here. Pero healthy pa rin ang matches dito. Ilalaban pa rin nga ba ng matches? Are they gonna go aggressive? NBA getting the shots down pero siya pa rin nabubuhay dito! What? I am not trapped in here with you! You are trapped in here with me, NBA! Under 20 HP gets the triple to give Pacific Macta the round. Mga kaaga-aga ng first map natin, meron na tayo kaagad nakikita mga hero play galing sa parehong team dito. Si MVA, diba nasabi natin dito, napakalakas niya bilang isang anchor at yun pinakita niya din sa huhuling round na yun. Okay. Kita mo no na this is a default. Wala masyadong bago actually. Parang bench push lang dito galing sa Pacific Macta though and parang ginugulo lang ng matches ang PM. Pero the options are here from Frey and MZ. Wow, to just fight this out and Justin inside of the smoke gets the headshot. Akalain mo nga naman kung kayong mag-free fire ng ulo sa loob ng smoke. A7J gets the defense of his life. Aldrin and Revenge is now down. Both the Terminator and his second coming Frey wala na. Matches on a man advantage. 3v4 tayo ngayon. Tamang reset lang muna para sa side ng Pacific Macta. Si Rels, naharap si ZYK. One less person to worry about here. One less problem for them to worry about. At ito na naman tayo. Ayun, si Justin, kailangan niya umabante. Ang ganda ng pwesto dito. May Rels, may MZ. Kahit saan ko tumingin, may kalaban. Pero nahanap kailan sila MZ. MVA continuing his reign of terror. Moving on forward. Will fall to the hands of A7J. Si Justin na lang natitira. 1v3. Lahat sila naghahanap ng pwesto kung saan nila makikita si Justin. Dami niya problema. Nahanap niya si Rels. 2v1 na lang. Hindi ko alam kung paano siya mananalo dito. Si 4. May likuran niya. Turns around. Gets one. But it's not gonna be enough. Si Frey will clean it up. Matt Jess here for round number 3. Sarado ang Pacific Macta doon sa site na yun, pre, no? Parang Matt Jess, it looks like Pacific Macta was just trying to dare Matt Jess to go for the defense, pre. NBA tried, Justin tried. Pero nung panahon na ng Matt Jess doon, Rels got an important pick off as well as A7J, pre. And huge kills here for Matt Jess is giving them so much of an advantage. Hindi na alam dito na sa NBA and MC with a pick. Kaso nga lang si NBA hindi nakapwesto kagad. Si YK is going to switch from sniper to AK para mas lumakas pa ang opensa dito ng Pacific Macta. Passive gameplay so far here for PM in this mid-game setup na ginagawa ngayon ng Matt Jess, Rels and Frey. Kita mo nga naman yung lawak na sinasakop nila, pre. Isang B, isang A. So ngayon, nabot na yung C4 para wala masyadong info kung sakaling madaling ngayon si ZYK. Pero, kakalmahan lang muna nila. Alam nilang, tropa nila yung oras dito. Isang pick-off lang dito kay Rels. Bali, follow-up na lang talaga sa bomba kasi si ZYK nakita sa bench. Nagtatawag ngayon ng flash. And Rels, na-bait out kagad ng flash si ZYK. And Revenge found his contract. Ngayon si Frey, he will now be getting in a position, man, napakahirap dito ni Frey. Ang layo ng pupuntahan niya pa para mga dali na side. Hindi siya nakatingin kung nasaan si ZYK. Pacific Macta, round after round, nakakabawi pa in matches. Despite a good start, Pacific Macta is able to recover. Bantay sarado talaga siya doon, men. Wala siyang takas dito. Nakikita natin, tag-isa ng galing ng dalawang kuponan na to. 2-2 tayo ngayon.
Palitan lang, no? Walang Grabeng magpapatalo. Parang kala mo nagte-trade may trade alert I give you win. You also give you win And okay, ZYK parang just really wanted to pick Prey, no? And MZ got the best shot possible. And ngayon, ang kaya na lang ibigay ni ZYK dito is direction para sa Pacific Makta. Aldrin still yet to score here. Pero as you take a look at matches, this will test the tides here for matches kung paano nga ba kapalido yung pwesto nila dito sa side. A7J nagmamalalim kaagad. He gets 2 members of Pacific Makta na tumitingin sa kanya. A7J sabay mamba out siya ngayon no? Pero ngayon magbabata na ng nades and actually smoke dito sa may bandang jail. Pero A7J nakaantay pa rin dito sa may top side. Pero no. Grabe. MJ, wala pa rin sila nakukuha ang pick-off dito kahit nakapasok na ang Pacific Makta sa lockers pati sa top side. And si MC hindi pa rin nagro-rotate masyado badang maaga. Matches is still fighting. And with 4 members still alive for Pacific Makta, they still have to make this work, no? Wala pa rin nakapasok ng side, marami pang oras. And MC, nakikipaglaban na nga dito kay Aldrin, kaso nga may kasama dito si Idol, and MC slides in. We will not be getting a trade, and Loy finds Aldrin. Pero ngayon, Justin, lalayo na nga siya. But there goes the flash and Matches in a 4v3. C4 na-expose dito para sa Matches. Alam na nila kung nasa nakapwesto yung Pacific Makta or at least an idea kung saan sila papunta. Pero ngayon, kukunti na lang yung oras sa Pacific Makta. Gonna be in a very bad spot. Ang kailangan na lang gawin dito para sa Matches ay antayin kung saan magpapakita yung PM kasi kung hindi, mahuli sila ng maling mga desisyon dito. Mesa being brought out. Rails takes down Justin. That's one of the entries down. The C4 again in their hands. Ang ganda ng pwestuhan dito. Revenge gets 2! Suddenly, meron tayong 2v2 and there's only 12 seconds left on the clock. Kailangan nila ibaba yung C4. A7J good for 1 and now the bomb's gonna be down. MVA, remember this guy is insane. He finds Lloyd, does know where A7J is as well. Kailangan niya ma-isolate yung mga gunfight na to. Pero hindi na expect A7J from the heavens. Takes him down. Matches in a very, very solid spot so far, man. Paano nyo mapipigilan ang Matches? Can't believe, no, na Pacific Makta is not getting away with how deep we go over the map. Pero as far as direction goes, parang Matches, it really feels natural for them na ang bilis na lang mag-rotate. And not just that, it's more on the side of they get these 2v1s, nakakatakas pa sila dun sa mga 3v1s or 2v1s ng Pacific Makta. Pag nagre-challenge naman sila, bigla na lang humuhupa yung init ng ng Pacific Makta. So wala ka talagang makahanap na ibang alas sa PM kundi basta maka-pick off si ZYK, basta makakuha si Revenge, doon magsisimula yung init ng PM. Pero in this version of Matches, so far everything has been working, especially from MC. Kahit anong iba to mo sa kanya, kaya niyang i-anchor. Kayang-kaya talaga. Kaya ngayon talagang iingat yung Pacific Makta dito eh. Medyo marami silang kinukuha ng mga risk kanina na napapunish talaga sila. Pero ito si Revenge, first pick off, mawawala si Loy. Si Rails din, palitan ng sniper dito. Si Aldrin though is gonna find 1-2 people. Justin though, attacking in response. MZ na natitira. 1v3 here. Pacific Makta ulit sa advantage. Bombs already down. MZ dito, walang kung anong pwede niyong gawin dito. Nahanap si Revenge but it's not gonna be enough to take him down. Like konting chip damage pero ngayon tamang check ang lahat ng corner. It's not gonna be easy and it was just not gonna be enough. And Pacific Makta is able to recover quickly, no? Ang bilis kagad nila nabawi yung drought na nahanap nila from last round. And quick rush here for Justin. Dahil si MD lang nakabantay doon, mabilis niyang marorotate doon. And wow, what? Justin gets the headshot! Walang-wala ang head glitch ni MZ sa tutok ni Justin. Matches, 4v5. Loy is now there. Nice usage of the smoke here for Matches. And meron din silang reinforcements dito na nagdadala sa beds. And yun, binulagtasan ni Praise. ZYK na baliktad niya pa. Finally, A7J shuts him down. And ZYK, grabe nga naman talaga. And this
is a matchup we have all been waiting for. PM nag-iinit na, pero Loy, mas mainit nga ba sa panahon ngayon? And Revenge, you will be getting rails. Loy na 1v2 essentially. Parang 1v1 na rin, no? Basta makuha niya si Justin. Just needs the right info. Nakuha niya na nga ngayon si Justin. Si Revenge. May tutok yan. Kilala mo kung sino si Revenge, Loy. Oh, Revenge gets tagged! Absolutely huge, man. Ang laki na nabawas kay Revenge, man. Literal na isang bala na lang siya ng Colt. And ngayon, babalik siya. And what a rotation here for Revenge. Dahil may oras pa nga siya, he just might have enough time to clear the A site. At yun yung balak niya para tanimin to. Pero si Loy? Mabasa nga. Si Loy, wala pa. He will be going from jail. Jail Woods. And then jail stairs. No, actually, Woods stairs sa manggagaling. Oh my God, man. He's now clearing this out, man. Wala na, pre. Si Loy manggagaling sa CR. Confident plant. On top of truck. And there goes Loy. Playing on the retake. Meron pang util na may babato, man. Meron pa siyang flash. And how strategic will be pulling this out. Ayun na nga ang smoke. Nakikita na nga si Loy. This is the first shot. Loy is now rushing him. And Revenge, nakakasapa. 23 now on the clock. He's now spamming on Revenge. He gets the headshot. Loy puts MJ on 1-point lead again. On the back of the very patient play of Loy. Matt Jess 4-3. Wow, Salvatore. What is this game? It's Crossfire, man. It's Crossfire. It is Crossfire, man. It's 1 point each for these two teams. Grabe talaga. Neck and neck yung labanan nitong dalawang kuponan na to. Pero si Rels magsisimula dito. Bawi lang. Tinanggal niya si Rels. Ayaw niyang paging huling nakatayo dito. Ayun, Pacific Makta ulit. Gusto na lang ibalik yung ating score na maging tied ulit. Will this be a good amount of time here for Pacific Makta to just crawl back and try to take what's theirs? Or ito yung Pacific Makta na alam mong inaantay lang nila yung pagkakataon na malipat talaga sa black, sa global risk para ma-maximize nila lahat ng kakayahan nila. After all, GR-sided map, very defensive sort of setups here for Matt Jess, and lahat yun gumagana just because of its nature, no? So this is a pretty good start here. If you're telling me, if you're Pacific Makta, he gets Frey. Revenge is accurate with it. But now with Matt Jess, feeling ko, men, ito na yung sitwasyon na hinahanap ng Matt Jess para makapag-recover pa nga ba. A7J na nga lang ang natitirang healthy dito. Pero si MZ, hindi kaaya-aya yung buhay dito. Nagpapaula na nga ng mga pala si A7J. May kaaway. Kaso nga lang, mas maraming tropang dinala si PM. And Matt Jess, once again, struggles to get consistent round after consistent round. Pako na pako sa tigi-tigisan lamang lang ang PM versus MJ. Wow. Talagang 1-for-1 yung laban na to. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito Knowing na supposedly very GR-sided yung map na to. Kung yung Pacific Makta, ganito yung pinapakita nila ngayon. What more? Pag nag-switch sides na tayo, kaya pa ba ng matches makipagsabayan? So, matches in a very familiar spot, no? Masyadong bago. Pero ito na yung Pacific Makta na may binabaon kaagad na iba siguro Parang i-expose pa nila to. It's not really that convincing. Pabilis na palitan dito ng smoke with Matches and Pacific Makta just having some counter-stratting na alam mong Pacific Makta is capable of. Pero how will Matches counter this out? Very passive. Agresibo pa rin ang Pacific Makta. Matches still juggling. Saan sila magro-rotate? Hindi ko alam kung gumagana yung bait and switch ngayon Kasi kung mapapansin mo sa mapa na yung Matches, hindi talaga sila bumibitaw sa mga pwesto na hanggat wala pang nag-e-enter. At dahil doon, medyo nahihirapan talaga yung Pacific Makta na hanap ng butas sa depensa ng MJ. 1 minuto na yung natitira sa timer natin. Kaya na makabawi si Revenge. Ayan na nga, naharap yung si A7J. Kanina ka pa daw. Tulog ka muna. Wala ngayon si A7J. Pinagpapahinga na sila ng Pacific Makta. Isang round na lang. Side shoot tayo. Makikita ba natin na Matches para sa kanila nga ba ang blacklist o PM para sa kanila nga ba ang global risk? Rails gonna get the kills. Kaso nga lang hindi consistent talaga. Aldred, the Terminator is gonna get the double kill.
with PM. Maximizing all the wins para makalipat ng Global Risk. It is now their time to shine. Matt Chess with their aggression show dito sa Global Risk. It's also their time to prove all the doubters wrong. Prey with an early pick here at Machine Room. Magang batawan kaagad ng utils ang ginagawa dito ng dalawang teams. Pero, Matt Chess, nasunod na kaagad ng site. Si Revenge ang kalaban nyo. Kaso nga ba't sapat ang dinala nilang tao dito para makalaban si Revenge? Ang Never init know. niya, si Revenge, man, 15 kills na to si Revenge, ha? That's what? So many. That's way too many. Si Loy, unang malalaglag dito. Alam niyo nang wala kayong makikitang kahit anong information dito ngayon. That should be opening things up for MJ. Now, may idea sila kung nasaan yung sniper player ng Pacific Macta. Hindi ko alam kung gusto na mag-double down dito. Kita natin how aggressive Aldred is. And pinapakita na nga na Aldred does not want to hold the site, man. Gusto niyang pumikat, gusto niyang lumaban. Justin making his way to lockers. And a quick switch here from Rels. From AK to AWM. Napaka-flexible niyang depensa dito. Lamang sa jail. And nakita ni MBA na si Rels. Caught lacking. Nandun din si MC. Lahat sila pre naka-alt-tab. Pacific Macta found the choke points. At sinakal nila ng husto ang MJ. Na, inising na yung Dragon para nagpahinga daw muna yung Pacific Macta para ipakita na pwede naman give chance to others, pero yun nga yata yung gusto lang ipakita ngayon yung matches. Kailangan nilang matalo in very emphatic fashion. Kaya alam natin kung anong tunay na kalakasan ng Pacific Macta. Tuloy-tuloy lang yung patayan, tuloy-tuloy lang yung barilan dito. At ngayon, pagkatapos natin mag-switch sa sides, ngayon na nasa Global Risk na sila. Mukhang kinukuha nila yung full control ng mapa na to. And it took a lot of time before Matt Jess feared PM. Pero parang ngayon nakikita mo na hindi na ngayon nakakapasok ng madali ang Matt Jess sa mga site. Well, Pacific Macta continue this stride revenge on a 17-kill game. Justin nag-iinit din. And with a superficial Pacific Macta, because of MVA's aggression, yung mabilisang rotate nila pre, kahit sound cue talaga, alam mo yun, like, hindi sila natatakot na marinig ng matches yung mga paa nila. Rels finds MVA. Huge for matches. Justin and Revenge. Rels gets revenge! Kahit may smoke pa. 1v2 for Justin. A7J dangerously low. And there goes A7J. Sets at the crossfire and Rels gets the 3K to give it to Matches. May ibubuga at may ilalaban pa ang Matches. The game is far from over para sa mga squad na to. Yung Matches gusto talagang lumaban, hindi nila hahayaan na talunin sila ng Pacific Macta dito. Pero with that being said, we're so close to tying it up again. Just when you thought, no, bago tayo mag-switch sides, nakuha ng Pacific Macta yung upper hand. Pero biglang ganto, biglang bumaliktad. At mukhang kaya pa rin ng Matt Jess makipagsabayan dito. Ngayon, nag-iinit nga ba ang Pacific Macta? There goes the nades. Ang ganda na lineup ni CYK. Kaso nga mas maraming balang dala ang matches. Pinipigilan na nga sila. Justin! Ang alas ng Pacific Macta gets the double. Kelly gets the triple. Si MC na lang natitira. There goes the flash. MC, masyado lang marami natatanggap sa kanyang mga mukha. And Justin will be taken down. Kahit flashed pa. 3v1. Basang pusa na MC laban sa tatlong mga mararahas na aso. Pacific Macta, 5-7. Grabe yun. All in the hands of, was it NBA? Grabe yun. Yung pag-hold na yun, what an anchor this man is. Konting miss lang gana kay Revenge, pero mayroon silang konting information. Luckily para kay Revenge, hindi lang siya natag ng kahit anong bala dito. 2 minuto pa sa ating oras habang inaantay, nahanap ni paring ZYK. 2 tao yata yung nakita niyo doon. Kaya ngayon, pato muna yung utility. Para mapabagal yung approach ng MJ. Pero, matches na. Grabe yung risky nila, men. From taking 50-50s after multiple takes para lang mapigilan si Revenge, pati si MVA. Ang kapalit naman is yung pwesto nila A7J.
Pate na rin si Loy. Kalahin mo nga naman na itatawid pa rin ng matches na dikitan at dikitan pa rin kahit paano. Ang Pacific Makta, Justin inside of the smoke. Tumindig yung pangalan ni Loy eh. Yun nakita niya. And he just spammed it. And hindi na nawalan ng pwesto ang Pacific Makta. For now, kalmado ang matches. Kailangan mo nilang tanggapin. Wala na si Loy dito. Wala na yung uubo sa Pacific Makta. It's now going to the hands of Prels to apply the pressure on Pacific Makta. A7J starts it off on revenge. Pero lamang sa kills pa rin ng Pacific Makta. Making a 3v2. And NBA, hindi pa rin challenge. And NBA is still alive. Imalanga naman prayer reveal. Pacific Makta, A7J. Basang pusa na naman. El Pacific Makta siya sila corner him. ZYK gets the kill. Pacific Makta pushes it to 3. Grabe na to pare. Hindi ko alam. Parang pinagpala na sila ni Lord yung Pacific Makta. Sa dami ng nilaps na bala ng matches doon, hindi pa rin sila nakuha. And now, napakalayo. 2 puntos na lang para sa Pacific Makta. Makukuha na rin yung set number 1. Matches, kailangan nilang humabol ng malala. Pero si Revenge, this guy continuing on his reign of terror, is not stopping anytime soon. Makikita pa natin, no? Nag-speed up na si Justin, nag-speed up na si MVA. Lahat na sila gising at hindi pa tayo tapos. Ba yun? Aldrin! Round ng Pacific Makta. Pinapaulan na pre. Wala na silang ginagawang spray control. Basta tumama yun. Okay na. Pacific Makta. Relying on RNG. Uy, hindi. MZ. Meron ding skill na ibabata pa rin. Pero Loy gets the headshot. Auto revenge. Huge one. Open na open ngayon ang track. Kaso nakakalimutan nila. Meron pang control room. Nandun si A7J. A7J gets the lurk. Absolutely huge. Nabawi din gagad ni NBA. Pero MJ with a successful plant. My God. A7J. Hero nga ba para sa MJ? Uy, si Loy. One hit na lang. Gets the flash. Full nga eh, no? Pero this man is just buying time. Ang ganda na disiplina ng Loy. Hindi niya nilalaban basta-basta. Pero ngayon, dito sa pick. Aggressive HP here for PM. Easy work para kay MBA. Pacific Makta, 5-9. With them scoring a set point. That is set point for Pacific Makta. Sabi natin kanina, mukhang malapit lang yung laban na to. Mukhang kayang-kaya ng MJ makipagsabayan. Kaso biglang ganto, no? Yung MVA and the rest of Pacific Makta gumising ng sabay-sabay. Si Revenge, hindi mapigilan kahit papaano si MZ. Talaga yung unang malalaglag dito. They're one more person closer to winning this first set. 4v5 ang ating kinaroroonan ngayon kasi yung matches walang makitang kahit isang opening sa depensa ng Pacific Makta. Kasi grabe to, pare. May Revenge ka, may MVA ka, may Justin ka, nagising. Tapos si ZYK hindi pa rin mahuli-huli. And ZYK and Justin. Yan. Looking at the spot na nandyan pa rin sila. Di talaga sila lalabas dyan. Rels. Very important shot, man. Wala na atang naka-sniper para sa matches. All they want is aggression, firepower. Raratratin nila yung buong side. And Rels will be getting ZYK. Bukas na bukas. And they also get the control room. Wala na si Revenge. Suave, this might just be a 2v1 retake. Make it a 1v3 retake for Aldrin. But can the Terminator clear this out? Isa. 1 out of 3. 1 out of 3. 25. Time is ticking. Rels gets the slide in. When matches, hindi pa tapos ang boxing. It's not over till I say it's over. Yep, the pressure is on. Matches has to activate everything in their arsenal right now. Kailangan nila ng 3 rounds sunod-sunod para manalo. Teka na nga, unang malalaglag si Frey, si Justin gising na rin. Pero sunod-sunod silang natatalo dito. The duels are not going their way, man. It's 2v3. They're getting so close. And look at this crossfire from the Pacific Makta. NBA sprays it down. And they take us all the way to the second map. It's over. And grabe nga naman pre, kung ano mang flow state ang meron ng Pacific Makta, NBA and Revenge. Proving the kids in town, I mean, it's still a veterans league. Pacific Makta cleaning house everywhere on the map. Kahit woods control, kahit control room pa pre, nauubos ka.